Okay, so tayo po ay nasa pag-aaral po ng Psalms 23. Okay, so bago po tayo magpasimula na manalangin, sabay-sabay nga po natin basahin ang Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Tayo po ay sumagbitang manalangin. Ama, nagpapasalamat kami sa bawat pagkakataon na kami ay makapag-aral ng iyong mga salita at lubusang kang makilala sa buhay namin. Kung ano, Panginoon Diyos, ang iyong kung paano mo kami pinapatnubayan, kung paano mo kami tinutulungan sa aming mga kahinaan, hanggang sa kami, Panginoon, ay maging ganap sa iyong harapan. Ama, sa gabi ito, muli mo kami turuan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, at Lord, open our hearts and our minds na makita namin ang aming Panginoong Jesus sa mga oras nito. Sinasamba ka po namin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, last time po, inumpisahan po natin yung series na kung saan pinag-aaralan natin yung Psalms 23. Last week, we talked about the sheep. Kung bakit tayo pinumpara ng Panginoon sa sheep. Kasi madalas na ang nakikita natin mga images o yung mga pictures na yung sheep tayo na bilang sheep at ang Panginoong Jesus na tayo ba'y parang napaka-special natin, napaka-cute natin, pero nakita natin yung reality, ano? Kasi si R.J. Rusgoni, noong mga 1940s, nag-ano siya, for 8.5 years sa Nevada, nagtayo sila ng church doon, and then matagal din silang nag-stay doon sa lugar na yun. And then, doon sa Nevada, puro mga kahayupan. Kailang kilala sila sa pag-aalaga ng mga hayop, mga bakahan, at may mga tupa rin. Kaya nga, nagulat siya doon sa comment ng isa sa mga nag-aalaga ng mga baka doon sa kuya. Ayaw na nila yung part na ito ng Psalms 23. Siguro ito yung sermon ni Rusgoni that time. After the service, in-approach siya. Ayaw daw nila na sila mahintulad sa sheep at ang Panginoong Jesus doon sa shepherd. Tapos, and then pinag-aralan niya na kung bakit ito naman pala talaga. No? Ang tupa naman pala talaga ay napakabaho, napakadumi niya, hindi siya marunong maglinis, talagang alagain talaga. At ibang-iba yung pag-aalaga ng mga baka at ibang mga kahayop. Okay? At nakita din natin doon na yung tupa pala ay napakadali niyang maligaw. Hindi siya matalinong hayop, madali siyang maligaw. Kasi pag mayroong isa sa kanila na nanginginain at isa nagpunta doon, tumakbo doon, sunod-sunod sila, follow the blind leader. Ganun sila. To the extent na sila napapahama. So, ganoon pala ang katangian ng mga sheep. Kaya pala tayo, itinanin tulad doon. We all like sheep has gone astray, sabi niya nga Isaiah 53. Sa gabing ito, pagtuunan naman natin yung shepherd, yung nag-aalaga. Kasi yun yung comment ng mga nag-aalaga ng baka doon. Ayaw lang may kumpara, lalo na ang Panginoong Jesus sa nag-aalaga ng sheep, ng tupa. Bakit kaya? Okay. So, yan po yung common nakita tayong image, ano? Okay. Okay.
The Western cowboy or buckaroo. So nakikita tayo sa ating bata, daming cowboy. Alam natin yung mga western stories, gano'n. Na yung mga cowboy pala na yan, talagang cowboy talaga kasi nag-aalaga talaga sila ng mga bata. So, ang tawag sa kanila ay buckaroo. Okay? So, tends to look down on the sheep herder as a low class of person. He himself rides on his cow pony and does a more gentlemanly kind of work. So, ibig sabihin medyo decente yung kanilang hindi katulad ng mga shepherd na talagang marurumi rin sila. Kung paano marurumi yung mga tupa, marurumi rin sila. Pero yung mga nag-aalaga ng baka, hindi. No? And then, no handling of dirty critters, sabi niya gano'n. No long hours of footwork. Kasi nga naman, yung tupa talaga naman sasabayan mo yun. Habang naglalakad yun, habang nangyinahin, sabayan mo yun, hindi katulad ng baka. No messing around with animals like a nurse maid. No night work. Kasi ang mga shepherd, hanggang gabi. Binabangat niya lang doon sila sa diba, nakikita natin common na senaryo, inaabot sila ng gabi. Pag matutulog sila, kailangan yung aso nila, magaling yung trained yung aso nila magbabantay ng tupa. Pag tumawag sa gising agad sila. Talagang alagain talaga yung mga tupa. Just a good clean ride with a wide open spaces. So, kung titignan mo nga naman yung shepherd versus yung nag-aalaga ng baka na nakasakay ng kabayo o tinatawag nating cowboy, ang layo-layo na naman talaga nung titignan mo sa profession. Okay. The buckaroo o yung cowboy na nag-aalaga ng mga baka regards his work with satisfaction of dignity and pride. Kaya nga nauso yung mga cowboy, yung mga baril-baril pa yung iba, no? He doesn't get mixed up emotionally with his animals. So hindi sila gaano talagang tutok-tutok doon sa mga alaga nilang mga baka. Unlike yung shepherd na nag-alaga ng tupa, talaga namang kailangan napaka-intimate nga. Nandun siya talaga sa tabi ng mga tupa. Okay? A cow is a cow to him. So much meat and money on the hoof. So kung pagtitignan mo naman yung kung bigat ng baka at yung bigat ng karne, mas marami, mas mahal yung baka kaysa sa tupa. A buckaroo loves his horse but despises the cows he works. So yan ang pagkakaiba ng buckaroo at ng shepherd. Okay, ano pa ang sabi? The sheep herder spends most of his time down on the ground with his sheep. So 24 hours na. Ganon kaalagain ang mga tupa. So, alam naman natin, we are not talking about yung mga 10 pirasong tupa. Hindi ganun po yung mga tupa kinalagaan nila. Hundreds yung kinalagaan nila doon. He checks the foal throughout the night. And when he sleeps, so ito yung trabaho ng sheep herder, and bago siya matulog, his dogs keeps a constant watch over the sheep. Well-trained ang aso. Winter, summer, snow, sun, or rain, he lives with the sheep. Samantalang yung buckaroo, hindi naman ganyan Di ba? Kailangan nakaantabay siya, nakatingin siya doon sa mga tupa niya sa lahat ng season ng buhay. Yan ang shepherd. He protects them from wolves, coyotes, and bears. He makes sure that they stay in the best pastures. Yan ang laging concern ng shepherds. He leads them to greener fields and keeps them near water. Kaya nga ang shepherd, dapat alam niya kung saan niya pinapakain, kung gusto yung mga damo dito, dapat meron siyang alam na location na meron ding patubig. Kailangan yun parehas. Babantayan yun. Hindi po pwedeng hayaan niya lang na kumain lang sa mga grass, tapos may tubig naman niya, hayaan ko siya. Hindi. Possible na malunod siya. Kapag ang tupa ay nandoon, na pumunta sa may batis, at medyo nasarapan siya doon,
at nag-absorb ng tubig yung kanyang makapal na mga wool, hindi na siya makakabangon doon, hindi na siya makakalis doon. Kailangan na siyang i-rescue. Okay. He leads them to a greener fields and keeps them near water. When lambing time, ito na. Kakaiba talagang trabaho ng shepherd sa buko mo eh. Pag manganganak na, he acts as a midwife. Tignan niyo kung gano'n kahirap yung trabaho ng shepherd, ano? The old Greece, tinignan ko yung pronunciation ito, sa atin kasi English, no? Ang basa natin niya, pero use ang tamang pronunciation dito. The old ewes get special attention and the orphan lambs are provided for. Okay. So, sabi nga ng article doon ng Colliers noong July 11, 1953, ganito nila dinescribe ang sheep herder. As a father, as a mother, guardian, and midwife. Sa magazine po yan, article po yan sa magazine. Ganyan po ang delicate ang trabaho ng shepherd to his sheep. And it gives some especially interesting stories of sheep herders who in our own day, here in this country, have given their life for the sheep. Okay? So, in comparison, all this makes the essential difference between the cowboy or the buckaroo and the sheep herder. The sheep herder gets involved in the lives of the animals in his charge in a way that a buckaroo never does. Amen. Talagang involved talaga siya deeply sa buhay ng mga tupa na kanyang inaalagaan. He lives on their level, in a sense, and break off normal human ties for a life with the sheep. So yung mga sheep herder talaga ay, kasi most of the time, nandun siya sa mga sheep niya, kakaunti yung time niya na makipagsosyalan doon sa mga kapwa-tao niya. Ang hirap pala, hindi katulad ng mga cowboy, pwede sa pumunta sa may bar, mag-inuman sila doon. Kasi nandun na yung mga baka niya sa tabi. Di ba? Okay. So, despite the lonely, ito po ngayon tanong ni Rusdoni, despite the lonely and hard life of the sheep herder, why do they choose to remain in this lowly job? Worth ba? Diba? Kung pwede naman daw na, kung pwede naman sana na maghanap ng ibang trabaho na mas decente o mas profitable, diba? There is no good reason for anyone being a sheep herder except one, a love for work. Talagang mahal nila kasi they spend most of his time sa piling ng mga sheep. Kung wala siyang pagmamahal doon, hindi siya tatagal doon. Ang baho ng mga yun. Nurse na siya doon, midwife na siya doon. Tatay, nanay siya ng mga tupa. Sipin yung gaano kahirap yung trabaho ng shepherd. Sabi, nung sinabi ng Biblia, nung ikinumpara ng Panginoon ang kanyang sarili bilang shepherd, sinabi niya sa John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ngayon maintindihan natin kung bakit pala gano'n. Kinumpara tayo sa sheep at ang Panginoon sa shepherd. Kasi napaka-intimate niya sa ating. He is not remote. Alam niya exactly kung ano yung mga kahinaan natin. Alam niya yung mga sakit natin. Alam niya yung pagiging wayward natin. Alam niya na hindi natin kayang linisin yung ating mga sarili. Hindi natin kayang, di ba totoo naman kahit na simple sin, hindi natin kayang linisin ang ating mga sarili. We need a shepherd. Kung wala yun, ligaw na tayong lahat. We will be lost forever in darkness. Isipin nyo, ang buhay na walang shepherd.
Kaya nga ikinumpara niya sa may John chapter 10, yung may mga upahan ng mga shepherd, tulad namin, mga upahan lang, di ba? Mga alalay lang, na kapag mayroon tumatakbo. Iba ang Panginoong Jesus sa kanyang upa. Siya mismo talaga, he lays down his life for the sheep. Kaya nga, nung sinabi yung ganitong attitude, pati tayo ay ini-encourage ni Apostle Paul sa Philippians chapter 2. Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus, who, although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped. Isipin mo yon kung paano yung regular na sheep herder na cut off siya sa may society, sa kanyang kapwa-tao, nandoon siya most of the time sa kanyang mga tupa. Yun din ang Panginoon Jesus, iniwan niya ang kanyang magka-Diyos at nagkatawang tao. He emptied himself, taking the form of a bond servant and being made in the likeness of men. Yun yung Diyos, nagkatawang tao, isipin niyo yun. Diyos siya, nasa kanya lang lahat ng bagay, isipin niyo po yun. Kung paano yung isang shepherd na minamaliit ng mga cowboy sa larangan ng profession, isipin mo ang Panginoong Jesus. Nag-take form siya ng tao just to save us, just to lead us, upang maibalik lang tayo doon sa tamang track. Kasi na-derail na tayong lahat. Isipin po natin doon. Being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Just to save. Kasi ang trabaho ng shepherd ay isi-save niya ang kanyang tupa. Ilinay daw niya ang tupa. Ipagtatanggol niya at any cost. Kaya nga, ang kamatayan ng Panginoon ay totoo, yung salvation natin ay libre. But it is priceless. It is very costly. Yung salvation natin. Kaya hindi po siya pipitsuging bagay. Kasi isipin niyo po na kailangan niya pa magkataong tao at mamatay just to provide salvation, just to rescue us from abyss, from bottomless pit ng ating misery. Isipin niyo kung gaano kalalim yung ginawa ng Panginoong Jesus. Siya'y nasa nagpakababa just to save us, yung kanyang sheep na tinawag niya before the foundation of the world. Amen? Kaya nga amazing yung pag-ibig ng Panginoon na iniukol niya sa atin. Diyos siya eh. In all His glory, in all His majesty. Isipin nyo, King of Kings siya. Magte-take siya ng form ng bondservant, nakasalimuhan tulad nating lahat. Naranasan niya rin yung kung ano nakitang-kita niya, kung ano yung nararamdaman natin, yung kahinaan exactly ng ating mga laman. Naranasan lahat yun ng ating Panginoon. Kaya tama yung sinabi sa Hebrews, He can sympathize with our weaknesses as high priest. Naiintindihan niya tayo exactly. Amen. Wala nang amazing thing na maintindihan kung hindi kung ganun kalaki yung pag-ibig na iniukol ng Panginoon. He abandoned yung kanyang throne sa heaven just to demonstrate yung love. Kung gaano kalaki yung love na yon, kung gaano kalaki at kalawak yung commitment niya sa kanyang sarili, sa glory ng kanyang pangalan, ginawa niya yun. He saved us. He came down to save sheep. Kasi siya yung good shepherd. Wala nang papantay sa pag-ibig na yun. Wala na pang ibang bagay na dakila na po pwede ikumpara sa ginawa ng Panginoon Jesus.
Ganon tayo minahal ng ating Ama. Amen. Kaya nga, yung kantang Amazing Love, di ba? Ang ganda-ganda ng kantang iyon. Ano yung sabi ng lyrics niya? Amazing love, how can it be that you have that you're my king, you died for. Ang ganda ng kantang yun eh. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. Yung pag-ibig na yun, hindi out of necessity, kung hindi, He comes down to our level to shepherd us. Wow! Bumaba siya ng level eh. Diba? Ngayon, kung maiintindihan natin ang totoong role, ang totoong dignity ng isang ordinary shepherd, makikita natin yung mga ibang mga pastor ngayon. Kung titignan natin sa level na yun na entirely hindi papasa talaga dito sa pag-ibig kung gaano ang Panginoon naging shepherd sa atin. We don't deserve the love He gives us, but He gives it freely and fully. He reaches out toward those of us who are astray and tracks us down to restore us to the fold. Kaya nga yung mga description ng Panginoon sa may parable, di ba? Kapag meron kang 100 na tupa, iiwan niya yung 99 just to seek for the lost sheep. Saan man siya hahanapin niya yun? Ganon. Hindi man natin siguro naiintindihan na kung gaano ka-intense yung kanyang attachment sa kanyang pag-ibig doon. Ginawa niya yun. Ganon. Dinidescribe ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. This means that the Lord lives our life with us, like a low-down sheep herder, and knows all its problems, all its difficulties, closely and intimately. Amen? Di ba nakakatuwang isipin yun? Na ganon ang ating Panginoong Yesus when He compared Himself sa isang shepherd. Kitang-kita mo yung intimacy. Kaya ngayon maiintindihan mo pag ni-recite ko na ngayon yung Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Mas magkakaroon tayo ng clearer idea pag nakita natin ang totoong nature ng sheep at saka yung totoong nature ng ating Panginoong Jesus as shepherd. As our shepherd, He makes our problem His own. Really? Amen? Lagi tayong tinutulungan ng Panginoon. It's no wonder that life becomes richer, fuller, and easier when we stop being straight and follow His leading. Totoo yun. Kapag tayo ay na-train na naibalik na sa trail, mas magaan na ang buhay, mas meron tayong clearer direction, mas meron tayong kapayapaan kapag tayo ay sumusunod. Nandyan yung shepherd sa tabi mo, nakikita mo siya. Alam nyo ba, pag ang sheep, kasi nga pag tumakbo na siya, takbo na siya eh, nataranta na siya, kasi gano'n eh, madali siya mataranta eh. Hindi niya alam, papunta na siya ng kapahamakan. Then makikita niya lang yung sarili niya, wala na siya, ligaw na siya. Ano kaya ang pakiramdam ng isang tupa na nag-iisa na lang siya, naligaw na siya, hindi niya na alam, hindi niya na makita yung shepherd niya, hindi niya na makita yung mga kasama niya. Energyosong hayop ang tupa. Isipin niyo yun, ganun tayo eh. Kaya nga sa atin na may pag-iisip natin yun eh, what is life kung wala ang Panginoong Jesus? Amen? What is life kung walang ang Panginoong Jesus nag-shepherd sa atin, pinapatnubayan natin? Kaya nga, this is very interesting sa patuloy ng John chapter 10.
I am a good shepherd, and I know my own, and my own know me. Even as a Father knows me, and I know the Father. Kilala tayo ng Panginoon, bawat isa sa atin, intimately. Kilala tayo ng Panginoon. Kung paano yung tupa, kahit ang dami-dami niya, pinapangalanan pala yun ng shepherd eh. And I lay down my life for the sheep. I have other sheep which are not of this fold. I must bring them also. Tayo yun, mga Gentiles. Okay? They will hear my voice and they will become one flock with one shepherd. Alam nyo, this is very interesting kasi kanina nga pinanood ko sa YouTube. Bagamat noon may nakita na akong gano'ng mga video na experimental. Yung may tatlong muna silang tao. Andiyan yung mga sheep sa may pen, nangininain. And then yung mga strangers, visitors. Try nilang tawagin yung sheep. Ay, nila pansinin. Kaya tinatawag siya. 3 different persons tumatawag. Iba't ibang parang pagtawag. Hindi nila pinapansin. Pero nung shepherd na, nung tinatawag na, gulungan sila, meron tumatakbo pa palapit, nakakatawag na. Kaya nung sinabi ng Panginoon dito, my sheep knows my voice. Amen! Tumugon tayo kasi alam natin tinig ng Panginoong Diyos yun eh. Alam natin yung salita niya pag galing sa Kanya, nakikinig tayo. Pero pag voice of the strangers, ibang doktrina na tuturo sa atin, hindi ito galing sa Panginoon. Alam natin eh, kasi alam natin galing sa Panginoon yung katuruan eh. Amen po ba? My sheep knows my voice. Ngayon, balik na rin natin yung sitwasyon. Bakit kaya yung iba, kahit na very strong yung pagtuturo mo, nakitang-kita na si Jesus, salita yun ni Jesus, eh yan din na pinapakinggan. Ini-ignore nila, dinidinay nila. Isa lang po ibig sabihin nun, hindi sila sheep ng Panginoon. Amen? Ganun lang po yun. Kaya nga sinabi nga ni Jesus sa mga Pharisees bakit hindi ninyo may sinasabi ko? Kasi hindi kayo kabilang sa aking sheep, sabi ng Panginoong Jesus. Which is true. Hanggang ngayon, kitang-kita natin yun. Bakit may problema yung iba sa pakikinig? Ang linaw-linaw naman yung tinuturo mo tungkol sa Panginoon, salita ng Diyos, at wala itong halo na galing sa atin. And yet, they still resist. They deny. Pero bakit pag ang nakikinig mga anak ng Diyos, alam nila yung all ears sila eh. Nakikinig sila sa tinig ng Panginoon. Amen po ba? We recognize the voice of the Lord. Purihin ang Panginoon. Congratulations mga kapatid. Kasi kabilang kayo sa sheep ng Panginoon. Amen! Amen! Di ba? Wala sa atin dito sobrang naman yung sasabi. Walang gano'n sa atin dito eh. Lahat tayo nakikinig eh. At talagang willing-willing tayo nakikinig. All ears tayo pag may nagpipreach this may pulpit eh, di ba? Hindi yung mga preachers. But it is the voice of the Lord. Amen. Jesus answered them, I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name, this testifies of me. But you do not believe because you are not my sheep. This explains kung bakit yung iba, they reject the gospel. They don't belong to the sheep of the Lord. Ganun lang po siya kasi. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Yes. Parehas sa physical aspect, sa spiritual aspect. Exactly. Ganito. Tama yung sinabi ng Panginoon Jesus bilang shepherd. So, as a conclusion, with peace and assurance, we can say with David, the Lord is my shepherd. I shall not. Amen? Maintindihan natin ngayon
Yung unang-unang talata sinabi ni David, na siya yung ating pastor, wala kang pangangailangan. Kasi bakit? Naiintindihan niya tayo exactly yung ating mga problema, yung ating mga sakit, yung ating mga kahinaan. Exactly. Naiintindihan tayo ng Panginoon. And He is very close to us. He is very intimate to us. He is a father, a mother. Siya yung nurse natin. Siya yung lahat natin sa atin. In every season, summer, winter, tag-ulan man o ano naman season, makakaasa ka na ang Panginoon ay lagi sumasama. Purihin ang Diyos sa iyo. Tayo po ay manalangin. Ama, nagpapasalamat kami sa mga katotohanan ng iyong mga salita. Lord, sa paraan na ginamit mo ang talinghagang ito to compare yourself sa shepherd at kami ay sa sheep. Lord, naintindihan namin, O Lord, kung gaano kalawak ang pag-ibig mo sa amin ng iyong Panginoon. At kung gaano kalaki yung sacrifice, O Lord, na ginawa ng Panginoong Yesus, na inabandon niya ang kanyang throne, ang kanyang deity, Panginoon, at nagkatawang tao, upang maramdaman, Panginoon, exactly ang kahinaan ng aming pagkatao. Upang kami matulungan mo at mailigtas mo, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Lord, thank you for this great truth tungkol sa iyo. At Lord, nakita po namin kung gaano kami kahina. Kung wala ka, Panginoon, like a sheep, wala na kami, Panginoon Diyos. We can even survive, O Lord, yung mga calamity na dumadating sa aming mga buhay. But thanks be to you, O Lord. Ikaw ang aming pastor at wala na kaming pangangailangan. Makakaasa kami na you will lead us in green pastures, in beside still waters, and you always restores our soul, Father God. And you lead us in the paths of righteousness for your name's sake. Yes, O Lord, dadaan kami sa mga dark moment ng aming buhay. Even doon sa tinatawag na valley of shadow of death. Yes, O Lord, we are a fearful being. Ito nga lang pandemic, Panginoon, sobrang na ang takot namin. Pero Lord, knowing that you are our shepherd, your rod and your staff, they comfort us, O Lord. Yung presensya mo, knowing your presence, is very intimate sa amin. Lord, alam namin, hindi mo kayo pabayaan. Malingat man kami, O Lord, na hindi man namin may suot ang aming face shield, hindi man namin may suot yung aming face mask. Kung may mahawakan ng aming virus, Lord, exactly alam mo ang lahat ng details sa buhay namin. And nothing escapes your knowledge and your power, Father God. Ikaw ang mag-iingat sa amin tulad ng mga sheep. Lord, thank you for your truth. That even there are wars, there are problems, you prepare a table before us in the presence of our enemies. We feast together with you and we celebrate your goodness and your faithfulness in the midst of trial, in the midst ng mga turmoil na nangyayari sa aming paligid. You assure us of your presence, O Lord. Thank you, Father God, sa lahat ng katotohanan ito patungkol sa iyo. We worship you, Father, and we thank you sa labis-labis na pag-ibig na ipinamalas mo sa amin. Thank you, O Lord. Ama, we thank you for this year. We thank you sapagkat ikaw ang naghahari sa amin. You shepherd us in the midst of pandemic. Thank you, O Lord. Salamat sa lahat ng tinanggap namin sa iyo sa gabi ito at ibinabalik ko namin sa iyo, Ama, ang lahat ng papuri at pasasalamat at pagsamba. Tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus, ng aming Pastor.